Pero kung titignan Tsaka sa siguro sa loob ng FNRI, summer, halimbawa, mas marami pa yung matataas pa kaysa sa 24%. Sa loob ng summer. ang summer na po ang pinakamataas sa region. Oo nga, pero sa loob ng summer, yung mga Ay, opo, munisipyo, meron pang sa mga summer, 30 baka may plus mga 50% percent. ka pa kasi average mo kung 27 something ang average. Mhm. 'Di ba? Meron pang Opo, matataas. masyado pa, marami po, irarank din po namin ang mga munisipyo kung sino yung pinakamataas at sa buong region, tapos yun po ang tinatarget namin na pinupuntahan. Ah, so yun parang focus targeting yung estratehiya ninyo. Ano pang ibang estratehiya naman para mabawasan yung impact nung ganitong Opo. bakit ba ganito kataas pala? Na-assess nyo na kung Ah, anong rason? opo. Mainly kasi yung kagaya ng bagyo, 'di ba? Madalas kaming mapuntahan ng mga disaster. Medyo Okay. may impact din ito sa kabuhayan ng mga komunidad dito. Halimbawa na lang yung mga housing, madalas na napapagyo, nawawalan, tapos nahihirapan sila. Isa na po yung dahilan na yun. Kaya, at saka yung caring capacity din ng mga nanay sa mga bata. Nakikita kasi namin sa iba, pag nagmo-monitor kami, maaga pa lang, nag-uumpukan na ang mga ibang community, nag-iinom-inuman na dyan, or Tong medyo eats. nagtotong eats na Oo, dyan. Oo. oo. So, ito yung gusto natin mabago. Kaya ang pinaka-main strategy na ginagawa namin dito sa Region Mamberni, talagang pinapaigting namin talaga yung suporta sa mga pregnant at lactating women. Yung pinupursige namin na matapos namin lahat na matrain lahat ng barangays on infant and young child feeding. Mhm. So, Tsaka hindi lang malaki. siguro sa mga kababaihan ang i-target ninyo. Kagaya ng ibang mga barangay diyan, 'di ba? Tina-target din nila yung mga mama, yung mga bana, yung mga asawa. Opo. Marami Oo. na po dito ang mga munisipyo namin, LGUs namin na hindi lang mga kababaihan, kundi talaga pati mga lalaki na rin, ini-involve na rin namin. Oo. Pero kagaya dito sa mga IYCF trainings namin, may mga lalaki na po kaming participants. Mhm. So malaki po ang target namin kasi ang target namin, maupos namin itong 4,390 barangays na dapat lahat itong barangays may na-train na kami dyan na mga volunteer workers na sila ang maniniguro na maayos ang kalagayan pang-nutrisyon ng mga komunidad, Ma'am lalo na Karen, yung mga pregnant. oo, Ma'am Yes, Karen, dun sa 4,390 barangays mo, ilan ang may BNS? May Barangay Nutrition Scholar. halos lahat ng barangay nutrition scholars kasi bawat barangay requirement namin na dapat BNS kasali. BNS, Hmm. BHW, mother leader, at saka yung isang peer counselor. So, apat na participants kada barangay. So, palaging may BNS dapat doon. So far, ano na kami, mga 3,320 na barangays ang nako-cover namin. From last year pa kami nag-umpisa eh. Late 2009 pa, tapos So, 1,000 2010 na hanggang. lang. 1,000 na lang, Oh, Ma'am Karen. opo, mahigit Mm. 1,000 na lang po kasi Mm. 75% na kaming tapos. Oo. Ang inaano na lang po namin ay sinisiguro na dapat nakapag-organize na sila ng breastfeeding support group. Kasi sa monitoring namin, ang tumatakbo lang po, Ma'am Bernie, ang malaking tinatakbo yung pabasa sa nutrisyon. Mhm. Sa monitoring namin kasi maganda kasi yung gamit nung yung ating flip chart. Oo, So, oo. ngayon, nag-aantay din sila nung flip chart naman nung Tsaka sa yung yung IYCF. Nutri-Guide. Opo. Yung Ganda, Nutri-Guide. ang ganda Mm. kasi, kaya talaga may mga pabasa na LGU na ang nagpupondo, yung mga barangay trainings ng pabasa. Okay. Marami na kaming nakikitang ganun ngayon eh. Oo. So, yun, marami na kaming na-train. Ngayong December 2, meron kaming PIR Ma'am Bernie, Oo. Program Implementation Review. Titignan namin ano yung mga problema, bakit yung iba hindi pa nakakapag-organize ng breastfeeding support group, ano yung mga problema nila sa training, after ng training, bakit hindi pa makapabasa. So, we are planning na meron kami sa December 2, iimbitahin namin ang mga MNOWs, Oo. O sige, PNOWs, balitaan mo kami kung anong BNS.
kung ano maging resulta nung PIR sa para Opo. meron tayong ibalita sa ating mga tagapakinig, ano? Opo. Okay, so Tapos, at this point, Miss Karen, although maganda yung ating kwentuhan, kailangan nating putulin kasi maiksi lang yung oras natin. Siguro okay sa po. susunod na pagkakataon, kukumustahin ka namin ulit, ha? Opo. O, Sige po, Ma'am sige. Bernie. Baka meron ka pang last few words, parting words sa ating mga tagapakinig. Ay, opo. Bitin naman, Ma'am Bernie. Ha? Sana marami pa Bitin? akong ikukwento. Next time po. Oo, hayaan mo. Sa Tawagan ngayon, ka namin ulit ah, after opo. two episodes. Tawagin ka namin ulit. Marami Opo. ka yatang gustong ibalita. Marami pa po. O, Lalo sige. yung mga pag-set up ng mga breastfeeding station, O, sige. Hindi breastfeeding bale. room. So, Oo. last few words mo muna. Parting words mo muna. Babatiin ko lang po yung buong NNC family dito sa Region 8 Okay, mula very sa good. aming Oo. Sige. Director Gonzaga na RNC Chair, tsaka Yan. lahat ng aming mga kapamilya dito mula sa RNC, RTWG, yung mga PC Nows namin, mga DCNPCs, yung EVA BNS. Ito po Eva yung BNS. Association ng Okay. Barangay Oo. Nutrition Scholar, tinatawag namin na EVA BNS May ngayon. birthday yan, di ba? September yata yung birthday niya. July 28 po. July 28 ba? Hindi. Opo. Yung ano nyo, yung annual meeting. Annual Congress. meeting yung July 28. Doon din kami na-found. So, Okay. EVA BNS stands for Eastern Visayas Association of Barangay Nutrition Scholars. Makontroversial nga yan, Ma'am Bernie, kasi pambabae lang daw. Hindi, di ba? Himsog namin. Gusto ko ring batiin. Baka may mga nakikinig sa amin. Himsog, yung media group ng NNC. Himsog 8. Himsog 8. Ito Oo, yung mga okay. media friends namin. Oo. Of course, yung aming Radyo Kasumbong, mga magaganda at mga gwapong nagpapatakbo ng Radyo Kasumbong namin. At saka, syempre, yung namumuno, si Governor Paul Dasa po. Siya po ang Gwapo partner yun namin talaga. dyan sa Gwapo Radyo yun. Kasumbong. Oo. Sino pa? Yung Marami pa. yung aso mo. Yung hindi pa number. Yung papi mo. Of course, kayo po dyan sa NNC, binabati ko din. Sino? At saka yung mga taga, yung iba pa dyan sa central office. Okay. Maraming salamat po sa opportunity na maikwento din namin yung aming mga pinagagagawa dito sa Region 8. Sana maulit-ulit. Oo, sigurado yan. Okay, maraming salamat. Ang atin pong napakinggan sa kabilang linya ay ang ating Regional Nutrition Program Coordinator for Eastern Visayas, si Miss Karina Santiago. At muli, Miss Karen, maraming salamat sa iyong oras. At syempre, kukumustahin ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Para sa hapon na ito, makakausap natin ang Municipal Nutrition Program Coordinator mula sa bayan ng Tubigon, sa lalawigan ng Bohol, para makikumusta at i-congratulate na rin ang buong bayan ng Tubigon sa kanilang pagkapanalo bilang first year Crown Maintenance Awardee nitong nagdaang National Nutrition Awarding Ceremony noong October. Yung crown po, baka sa hindi nakakaalam na mga tagapakinig natin, ang ibig pong sabihin ng crown ay Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition. At yan po ay ibinibigay lamang after 3 consecutive years na number 1 ang isang lugar sa kanilang rehiyon. Nasa kabilang linya na po ang ating Municipal Nutrition Program Coordinator ng Tubigon na si Miss Joanna Faye Obdulia Boligao. Kumusta? Maayong hapon at masustansyang hapon sa iyo, Miss Joanna. May hapon po, Miss Bernie. Oo, pakilakasan mo lang, Miss Joanna, ang boses mo kasi hindi masyadong malakas Okay dito po. sa kabilang linya. Kumusta naman si Mayor William Howe at Okay lang po si the rest Mayor of the po. members ng regional ng Municipal Nutrition Committee? Okay lang po si Mayor po, Ma'am Bernie. Kasalukuyan po, nandun po siya sa Maynila. Okay. Okay. So, sige, i-describe ko na kanina sa intro yung anong ibig sabihin ng crown. Siguro, ikwento mo naman kami o kaya kung gusto mo, iyabang mo naman sa mga tagapakinig natin. Ano ba yung mga proyekto at saka ano ba yung mga characteristics ng nutrition program ng Tubigon, Bohol, kaya napili kayo ng Region 7 Nutrition Committee at Nutrition Evaluation Team
na ma-maintain yung Crown Maintenance Award for the first year? Yung MNC ng Tubigan po, meron po kami mga projects, yung MNC Fish Pond, kung saan nagsusustain po kami ng food production sa Barangay Buenos Aires. Ang Barangay Buenos Aires po nga sa kasalukuyan ay nagkakaroon po ng zero malnutrition cases dahil po din sa programang iyon. Anong nangyayari dun sa produce ng fish pond? Ito po ay libre pong makukuha ng mga beneficiaries po natin, yung mga families with below normal children po. Ilan yun nung nagsimula kayo ng fish pond? Actually, it is 2 years na po itong Oo, ilan yung fish mga pond familya namin. nung nagsimula kayo? Nung start yung project, may 10 families kami doon. Okay. Saka ngayon, may 2 barangays na nakikinabang doon sa fish pond, yung Barangay Libertad, kasi malapit lang din yun sa Buenos Aires, kung saan may fingerlings din kami doon na binibigay sa kanila. At yung pag hina-harvest na po, libre pong makukuha nila doon sa fish pond. Paano ba yun? Pagka-harvest nila, sabi mo kahit sino dun sa 10 halimbawa na na families, libre kumuha. Tapos ano ginagawa nila dun sa kinukuha nilang tilapia? Tilapia ba 'yan? Opo, Oo, anong tilapia. ginagawa nila? Binebenta nila o kinakain nila? Kinakain po nila. Pangkain lang. Opo, pangkain na po Pangkain nila. lang. So yung 10 households, meron silang malnourished noon na bata. Yes, meron po. So ngayon, ano nang status ng mga families na yon? Ngayon po, napapasalamat kami na zero malnutrition na talaga yung barangay namin doon sa Buenos Aires. Sa Buenos Aires. Dito naman sa Libertad, ilan naman ngayon ang beneficiaries? Ano po, zero, noon, 5 na yun, noon, at saka 0 na din ngayon. 5 at saka Pero yan lang ba ang malnourished sa inyong Ay, hindi po. Tubigon? Meron pa din po manori sa ibang barangay, pero yung project po namin, pinaano po namin dun sa Barangay Buenos Aires kasi meron din kasi dong existing, marami din kasi sila dong tubig para magagawa namin ng fish pond. Okay. So, ano naman yung responsibility ng mga families na yon? Sila po yung nagbabantay sa fish pond. Okay. Yun ang kanilang counterpart. Yes po. Sila na rin ang nag-aalaga. Opo. So, yung munisipyo ba ang nagbigay ng mga pakain sa isda? Yes po. Meron din kaming agriculture technician na tumutulong din sa mga pamilya doon. Ngayon, ano naman balak nila ngayon at wala na silang malnourished na bata? Anong ginagawa nila ngayon? Ngayon po ang barangay nila ay kasulukuyang gumagawa ng IGP or Income Generating Project sa mga poor families po sa kanilang barangay. Ano naman ang yung mga malnourished noon, ano naman ang ginagawa nilang IGP ngayon? Doon pa rin Ngayon sila po, sa fish pond. Ngayon po bumibili po sila ng kambing para kanilang alagaan kasi Okay. yung kambing ay isang madali na po talagang alagaan yung kambing compared po sa baboy. Oo. Tapos ano yung mabili ba yung kambing? Yung barangay pong bumibili, tsaka binibigay na lang nila doon sa mga poor families po natin doon sa barangay Tapos Buenos mga Aires. ilang buwan yan papaalagaan? Inaano lang po sa word po ng Bisaya, tinutugway or inano lang po doon sa land po. Oo nga. Pero mga ilang buwan yun bago nila ibebenta?